confidence that God is putting there by His Spirit. So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to him. Shock. Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let it be studied here. Let me think of that something. Oo, kapatid. Masasabi mo talagang nakakasurpresa ito. Gusto ko lang pong magbigay ng pabatid kung ganoon. Naway mapag-aralan ito rito, itong tungkol sa pagbubulay ko sa bagay na gaya niyan. Tunay na lagi akong nagagalak sa tuwing napaparito ako. Ang lakad po namin ay halos malapit ng matapos ngayon, itong pananatili namin dito kasama nyo. Dahil may kasunod na pagtitipon kami na parating sa Chicago at kinakailangan kong maiuwi na agad ang pamilya ko sa Arizona sa lalong madaling panahon. At hindi pa sila nakakapagbakasyon para sa tag-araw. At ang dapat sanay, maimaneho ko sila kung saan dako sa loob ng ilang araw. At pagkatapos marahil, wala ko rito na isang araw, isa sa mga linggo. At pagkatapos sa kasunod na isang linggo, ay magpapasimula na ako sa Chicago. Pagkatapos, babalik uli agad ako ng Lunes at dadalhin sila sa Arizona. At hayan nga, di ko po masyadong gusto na umaga na ng linggo ako nakakaabot dito, na tuloy kukunin ko yung oras na nakakapagpahinga na sana ang lahat. Tuwing linggo ng gabi, lagi kayong pagod at mas lalong napapagod kapag linggo ng gabi. At pagkatapos, ibibigay pa ang gawain ng linggo ng gabi sa ating pastor. Medyo napapahaba. Kaya di ko sana gustong gawin yan. At kaso, tuwing linggo ng gabi, nagagawa ko na sa linggo ng gabi na magdaos ng gawain ng linggo ng gabi, tapos napapanatili ko ng matagal ang mga tao. Marami sa mga tao ang nanggagaling pa ng timog na malayo at sa norte na malayo rin. At kinakailangan nila tuloy. Minsan, umaga't gabi sila nagmamaneho para makapunta rito para sa isang gawain, tapos uuwi pa. At yan nga ang dahilan kung bakit sinisikap ko na makapagdaos ng linggo ng umaga sa tuwing pupunta ako rito para mabigyan sila ng mas maraming oras para makauwi. Mga tapat ang loob na masusugid na manlalakbay. Tunay na hinahangan ko sila. Nagmamaneho sila kahit niebe, ulan at lahat na. Makapunta lang dito, babagtasin ang kalaparan ng bansa na daang milya ang layo para sa isang munting gawain. Kaya nagbubunsid ito sa akin na magpasalamat ng lubos sa Diyos at sa mga taong ito sa kanilang malaking suporta na itong bagay na sinisikap kong ipangusap sa mga tao ay ang katotohanan. Ngayon, naniniwala po ako na ito ang katotohanan. Ako po ng buong puso ko. Kung may bagay na kakaiba na sa palagay ko ay mas mainam, ako po'y mangunguna talaga sa pagpunta. Di ko sasabihin ang sino man na magpunta sa isang lugar na di muna ako nakakapunta para malaman kung yun ba'y tama o hindi. Hindi ko hihilingin sa isang tao na humakbang sa Diyos na di ko pa mismo nagagawa at nalalaman na iyon ay katotohanan. Unang-una, kinakailangan na ito'y salita ng Panginoon. Pagkatapos, ako'y hahakbang at titingnan ko ito kung ito ba'y tama. At pagkatapos, kung ito'y tama, kaya't masasabi ko, magsipunta kayo sa dako rito. Kita nyo? Inihahanda ang daan. At ngayon, iniisip ko nga na bawat ministro ay dapat yan talaga ang ginagawa. Nangunguna dapat sa pagpunta mismo. Siya dapat ang nangunguna, isang tagapanguna sa mga tao. At hindi basta magsasalita ng kung anong bagay na hindi naman niya nailagay ang kamay niya roon mismo. Kinakailangan na manguna tayo at maging tagapanguna ng mga tao. Nito pong umaga, nagkaroon po ako ng talagang kakaiba at di pangkaraniwang karanasan dito sa pulpito. At yun po'y tungkol dun sa huling bahagi ng mensahe. Di po sana ganoon ang nilalayon kong pagkakasabi dun, kita nyo? Pero sa tingin ko, ito'y nasabi na at wala na akong magagawa dun ngayon. Pero heto nga't, nung pag-uwi ko, minabuti kong pag-aralan ng tungkol doon. At nagkaroon po kami ng kaunting pagsasama-sama muli ng pamilya ngayon. Mga kapatid ko lang at sila. Wala na kasi si nanay. At dati-rati ay doon kami sa bahay niya nagkikita-kita. At ngayon, doon na po kami kina Dolores nagpunta. Nagkaroon kami ng masayang pagsasama-sama ngayong hapon. Nakapagkwentuhan. At naroon din si Teddy nakasama. Umawit kami ng ilang awitin, tumugtog ng ilang himno at ilang bagay. Ngayon, iniisip ko po, marahil sa susunod na linggo ng umaga, kung loobin ng Panginoon, kung di naman alintana ni kapatid na Neville, ayan nga't gusto ko po sanang magdaos ng gawaing pagpapagaling, gawaing nakalaan lang mismo sa pagpapagaling. At aking naiisip, sa mensahe nitong umaga, mistula bang pinangungunahan ako ng Panginoon na ihayag ito. Ihayag ito para himukin pa tayo ng kaunti, kita nyo? Para manampalataya pa ng husto.
tayo po'y pahapay-hapay at tayo nakakapag-isip ng kung ano nung bagay at may kung ano nung kuro-kuro tayo tungkol doon. Pero hayan nga't pagdating sa pagtutuos, iba na ito. Gaya nga ng may nakapagkwento sa akin, sa palagay ko yung kapatid kong lalaki dyan sa likuran. May kinukwento siya na may kwento kanina tungkol sa isang lalaki, isang ministro at ang kanyang parang isa sa kongregasyon niya. Ang sabi ng ministro ay kaya niyang lumakad na may pasan-pasan na troso. Sabi niya, Pastor, kayang-kaya mo, ang Panginoon kasi sumasa iyo. Sabi niya, kaya kong magpasan ng troso sa likod ko, tapos tatawid yan. Kayang-kaya mo, ang Panginoon kasi sumasa iyo, at kaya kumilos siya't ginawa yun. Sabi niya, kaya kong magpasan ng troso at magtulak ng kartilya patuwid ng sabay. Kayang-kaya mo, Pastor, ang Panginoon kasi sumasa iyo, magagawa mong lahat dahil sa iyong pananampalataya. Sabi niya, abay, kaya ko rin nakasakay ka sa kartilya tapos pasan-pasan ko itong troso. Sabi niya, ngayon teka lang po, kita nyo? Ibang-ibang nga kung kasama na kayo doon mismo, kita nyo? Ngayon, haya't napakainam namang talaga na nakakapagsabi tayo sa bagay na yan ng amen. Napakainam namang talaga na nakakapagsabi tayo ng naniniwala po akong totoo yan. Pero hayan nga't, ilagay natin sa gawa. Kinakailangan yung ilagay yan sa gawa. Gaya nga ng pagkakalahad ko sa pahayag na yon nitong umaga, ang mga tao'y basta sumilong na lamang sa ilalim ng anino ni Pedro. Hindi na nga sila humiling na may panalangin. Marami na po akong napuntahang mga tahanan na ito mismo'y nasaksihan ko. Mananalangin ako bago pumunta roon at papasok ako doon na may kalakip na pahid at hindi na nga ipinapanalangin ang mga tao at lalabas lang at napapagaling sila. Kita nyo? Kita nyo? Tama yun. Napakaraming beses ko nang nakita na naganap yun. Kita nyo? Kinakailangan nyong makaabot sa isang dako na may lalagak nyo nga ang inyong pananampalataya. Kinakailangan nyong paniwalaan yun. At naniniwala po ako na malapit na ang oras. At ito na yun mismo ngayon. At naiintindihan ko na hindi ito isang gawaing pagtitape. Marahil may ilan na itinetape ito para sa sarili nila. Pero hindi po ito tape na ipapadala sa buong bansa. Ito pong ipinapangusap ko nitong umaga ang nagbunsod sa atin na makarating doon sa rurok na yon. At yan po ang dahilan kung bakit kukunin ko ang susunod na linggo para sa isang gawaing pagpapagaling. Dahil mula nung nakauwi ako, nababanggit ko na sa inyo ang tungkol doon sa mga pangitain at kung anong mga nangyayari at lahat at dinala ito sa kung bakit ko ginawa yung lahat ng mga bagay na yon. At pagkatapos, itong umaga nga, dinadala uli yon ngayon papunta sa huling hatak na yon. Ngayon, ito na ang oras ng paglalaan ko sa Diyos. Oras ng Diyos na mangusap sa akin. Kita nyo? Sa akin po lang ay nagnanais ako ng konting pagbabago sa aking sarili. Di naman dahil sa iniisip ko na masama ako. Pero gusto ko pong maramdaman na ako'y mas malapit sa mga tao. Kita nyo? Ang mga tao nga na pinagsusumikapan kong pangusapan ng katotohanan ito na nasa Ebanghelyo, haya't tinatalikuran naman nila ito at lalakad palayo at tatawanan ito. Ngayon, sa akin po, para yung isang panunuya, hindi ko po yun alintana kung sa akin lang po. Pero sa mga bagay na ipinapangusap ko, ito mismo yung katotohanan na sinisikap kong maitulong sa kanila. Kagaya na lang na magtutulak ako ng bangkaroon at sasabihin ko, heto na, magsilikas kayo. Hayan nga't, umalis kayo sa rumaragas ang agos na yan. Mamamatay kayo. Kayo mamamatay yan. At pagkatapos, tatawanan ka lang at lalakad palayo. Bueno, sa akin, ang pakiramdam nga, kung lalakad sila palayo, para bang wala na akong magagawa sa bagay na yon, kita nyo, na magagawa ko. Pero gusto ko pa rin suyurin ang buong pampang ngayon at hihikayatin pa rin sila. Magsibalik kayo. Kita nyo? Inaasam kong manatili pa rin sa akin ang damdaming ganoon, kita nyo? Dahil alam ko na may isa marahil doon na sinuman ang hindi pa nabibingwit. At ako'y mangingisda hanggang sa, sabi nga niya, hanggang sa ang pinakahuling isda ay nabingwit na. Yan ang inaasam kong gawin. Ngayon nga, para maisagawa ito, umaasa ako na may kung anong bagay na mangyayari sa pagtitipon para sa pananalangin. Bagay na, at marami sa inyo ang naaalala pa yung pangitain na yon tungkol sa huling hatak, sa ikatlong hatak na yon, ang ibig ko pong sabihin. Naaalala nyo, may kung anong bagay na nangyari bago yon. Nakita ko yung liwanag na yon na bumabat dumako sa lugar na yon at nagsabi, kakatagpuin kita sa dakong yon. Ngayon, ako po yung umaasa para sa isang bagay na mangyayari. Dito nga mga ilang taon na ang nakararaan. Dati-rati yung mga gawain at yung mga espiritual na pagkilalay, pinahihina ako na halos din na po ako makapaglakad. Marami sa inyo ang nakakaalala pa riyan. Darating sa punto na tumatayo ako at si Jack Morngay umaalalay na sa isa kong braso at si kapatid na Brown naman sa kabila. At aalalayan ako sa paglalakad sa kalsada ng isang oras kahit tapos na ang gawain. At ako, mangyaring
sinisikap kong maalala kung nasaan kaya ako at kung ano na bang nangyayari. Pagkatapos, buong gabi, sa pagkakahiga ko'y naiisip-isip ko yun at napapahibig ako't lahat na at mapapaisip kung bakit di pa rin nila matanggap-tanggap ang Panginoong Yesus. Pagkatapos, may sinaysa siya sa aking pangitain. Isang araw, may makakatagpo kang isang ginang na dudulog sa iyo, nakasuot ng kulay tsokolating damit, at may daladala siyang maliit na sanggol na nakabalot ng kumot. At mula sa mismong oras na yon, magkakaroon ka na ng lakas na batahin ito ng may lalong higit na kalakasan. Bueno, naikwento ko na sa inyo ang lahat ng tungkol dyan. Sa Chicago ngay nangyari ito. Nung isang gabing yun, doon noong may isang munting ginang na Presbyterian, mangyaring pinapunta siya mismo ng sarili niyang pastor sa dakong yun, dala-dala yung sanggol. At sa tingin ko, may kapatid doon yung pastor, may isa sa kanila doon, na isang doktor. Ang sabi, wala nang pag-asa ang sanggol, maliban na lang kung hipuin siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpunta siya at idinulog sa kanyang pastor. Sabi ng pastor niya, hindi ako karapat-dapat, sabi niya, para isagawa ang makalangit na pagpapagaling na ito. Dahil hindi ako pinagkalooban nito ng pananampalataya na kinakailangan para maisagawa ito. Ngayon, yun nga'y pagsasabi lang ng totoo sa bagay na yon, kita nyo? Sabi niya, hindi ako pinagkalooban ng ganito. Sabi niya, pero nanggaling ako minsan sa isa sa mga pagtitipon ni kapatid na Branham at pinapayuhan kita na dalhin mo ang sanggol na ito kay kapatid na Branham. At sinukuhan na ngayon ng doktor at talagang mamamatay na yon. At yung munting ginang ay pumasok sa dakong yun kung saan nagdaraos ako noon ng kaunting parang gawain para sa mga maliliit na katolikong bata na nagtamo ng ilang paso doon sa paaralan sa dakong yun, alam nyo. Naalala nyo marahil nung nangyari yon. Nagdaraos kami ng gawain doon at papalapit nga sa entablado roon ay yung munting ginang na yon na nakakulay tsokolating damit. Yung may bahay ko at yung iba pa'y nakaupo roon noon. At sabi ko, bumaling ako at tumingin. At tumingin ako sa buong paligid at tinitingnan ko kung nakatayo sila sa kung saang dako. At mangyari nga na bago ako sumampa doon, sa palagay ko si Billy Paul at ang iba pa sa kanila ay nakikipag-usap o yung may bahay ko o kung sino man, nakikipag-usap doon sa ginang na may daladalang munting sanggol. At lumakad na sa entablado yung ginang at inihayag ng Espiritu Santo ang buong bagay at pinagaling doon mismo ang sanggol. Lumakad ako at magmula noon ay di na ako nakaramdam ng pagpapagod. Kita nyo? Di na ako naliligalig at ako'y tuloy-tuloy lang doon. Ngayon, ako po'y may inaantabayanan na isang bagay na mangyayari at sisimulan na yung pag-usad ng ikatlong hatak, kita nyo? At siguro, sa susunod na linggo ng umaga sa gawain para sa pagpapagaling, marahil lalabas na yon. Di ko po alam. Sa palagay ko, ang nararapat nating gawin ay ipamalita ito sa inyong mga kasama. Papuntahin dito ang mga may sakit. Ngayon, para sa gawaing pagpapagaling na ito, kinakailangan nating ilaan ito sa mga may sakit. Papuntahin nyo rito ang mga kasama nyo na may sakit at papuntahin nyo sila rito ng maaga sa susunod na linggo ng umaga, siguro yung mga bandang alas 8 o alas 8:30 at bibigyan namin sila ng prayer card habang pumapasok sila sa pinto o kung papaano nila yun ipamamahagi. At pagkatapos, magkakaroon tayo ng pila para sa pananalangin at mananalangin para sa mga may sakit at atin lamang matyagan ang gagawin ng Espiritu Santo. Naniniwala po ako na siya gagawa ng mga kababalaghan kung makakapanampalataya lamang tayo sa Kanya. Kita nyo? Pero kinakailangan nga natin na sampalatayanan siya mismo ngayon ng buong puso natin. At sa tingin ko, dumating na talaga ang dakilang sandali na ito na ang Diyos, katulad nga ng sinasaysay natin ngayong umaga, ay nagpamalas na sa atin ng gano'n na lamang kahigit at dinala tayo sa isang partikular na dako, sa isang dako, na magsusumikap tayong magtumulin sa munting burol na yon. At yun lang ang dapat niyong gawin. Ayan nga't papunta na roon. Kita nyo? Isang pagkilos gaya noon. Siya ring bagay sa espiritual na pagkilala. Siya ring bagay sa pamamagitan ng propesiya na dapat matyagan. Nakatayo ako noon sa Calgary. Pasensya na po, doon po pala sa lungsod ng Reyna. Doon sa Regina. At si Ern Baxter ay nakatayo roon at naroon ang ilan sa amin. At sinabi sa akin ng Panginoon, sa mismong entablado, magaganap na iyong matatalos ang pinakalihim ng kanilang puso. At ganun nga ang nangyari. At di ko nga kailanman naisip na ganun ang mangyayari. Lumakad ako doon sa entablado nung gabing yun, kasama si Ern, at basta nagsimula lang na manalangin para sa mga may sakit. At hetong parating ang isang lalaki, talagang nalantad sa akin ang buong buhay niya. Pinakaunang beses na nangyari yun ng ganoon, kailanman sa isang gawain para sa pagpapagaling. At pagkatapos, tumanaw ako sa mga naroon, at heto na ngang unti-unti itong bumababa sa ibabaw ng mga taong naroon at lahat. O, sa panahon na mararating na rin natin ang kabilang ibayo, ang kalahati di pa naisasaysay ng mga bagay-bagay na dapat antabayanan at ang makita ang mga bagay na ito sa buhay ng mga tao.
Wala nga akong bagay na may sasaysay tungkol dito. Hinahayaan ko lamang yon, kita nyo? Maliban na lang kung ako'y may pagkaantig na magsabi ng isang bagay. At ngayon umaasa ako na itong susunod na ito ay ganoon din ang pagsisimula. Kita nyo? Ang Diyos sa kanyang sariling pamamaraan, kanyang sariling oras na itinalaga para simulan yon. At ito nga'y magiging isang bagay na higit na mas dadakila kaysa sa dalawang ito, kita nyo? At ako nga'y nananabik na mangyari yan. At siguro, naisip ko, kung makakapagdaos ako ng kaunting gawain ng pagpapagaling marahil sa susunod na linggo. Kung ganoon, sa kasunod na linggo marahil ako'y wala rito at kasama ko ang aking mga anak at sila, dahil kinakailangan na nilang makauwit, mag-ieskwela na uli sila. At pagkatapos nito, yung kasunod na linggo naman, ako'y nasa Chicago niyan, sa gawain doon. At babalik sa kasunod na Lunes para makauwi ng Martes papuntang Arizona para sa mga bata sa pagbabalik eskwela nila. Bueno, anong sa palagay mo, Pastor? Mabuti po yan. Ngayon gusto nga nating mapakinggan ang tungkol dyan. Kaya naman ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon ng lubos-lubos. At ako'y umaasa na makikita ko kayo sa susunod na linggo at sa Miyerkules ng gabi. At pakinggan niyong maigi, huwag niyong kaligtaan ang mga mamunting iglesia rito, kagaya ni na kapatid na Radel, kapatid na Jackson, kapatid na Parnell, at ang lahat ng mga kalugod-lugod nating mga kapatid na tunay na nagbabata sa iba't ibang dako, kita nyo? At palagay ang loob nila na tayo kanilang para bang kinakapatid na iglesia rito, kita nyo? Para nga tayong munting nanay na grupo sa kanila. Kaya't dito sila iniluwal, nanggaling dito, mga pastor at iba pa. At ito pong kalugod-lugod na lalaki sa likod dito, kapatid na lalaki, nakatagpo ko siya nung isang gabi sa likod. Si Allen, munti kong kapatid na Allen. Umaasa po ako na si kapatid na Collins dito ay makakatagpo niya si kapatid na Allen kung di pa niya kakilala. Kapwa sila mga ministro sa Methodist na nakita ang katotohanan ng salita na ang organisasyon ng Iglesyang Methodist na isang mainam na grupo ng mga tao sa Iglesyang Methodist. Huwag po kayong magkakamaling isipin na di sila maiinam. Maiinam po sila. Mainam na grupo sila ng mga tao sa Iglesia Katoliko. Mainam na grupo sila sa Iglesyang Presbyterian at lahat sila sa iba't ibang dako doon. Haya't mga kalalakihan at kababaihan na nakantabay sa liwanag na magliliwanag sa kanilang daan. Basta't ituloy-tuloy nyo lang na pagliwanagin ang liwanag na ito sa kababaan ng loob, kaluguran. Lahat tayo ay magsilagong mas malapit pa sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakababa ng ating sarili, kita nyo? Huwag niyong ipagsawalang bahala na ang tabernakulo rito ay maaring mawalan ng lakas. Alalahanin niyo na ito'y puntirya na iniuumang ni Satanas ang bawat baril sa impyerno na tumutok dito. Magdudulot siya ng isang tao'y gumawa ng isang bagay na kontra sa iniisip ng isa pa. Ganon nga ang ginagawa niya, yun ang pinagkakaabalahan niya. Ganon ang gawain niya, na kung magagawa lang niya na pagsabihin ang isang tao ng isang bagay, na pagkwentuhan ng isang tao ang isa pa. Sasabihin, bueno, narinig mo na ba? Alam mo ba na si ganito ganoon ay ganito ganoon ang ginawa? Huwag kayong makikinig sa ganyan. Huwag kayong makikinig sa ganyan ano't anuman. Ang diablo yan, kita nyo? Si Satanas yan. Huwag kayong magpapadala sa ganyan. Kung may nagawa ang isang tao na mali, ipanalangin nyo sila. At huwag din kayong mananalangin na magmamapuri lang sa sarili ang pakay nyo. Sasabihin, alam ko na tungkulin ko ito. Kinakailangan ko talagang ipagdasal ang kapatid na ito. Isa puso nyo ng husto para sa kapatid na yon. At makipag-usap lang at maging kalugod-lugod at malalaman nyo na lang na iyakin nyo na sila pabalik sa gawain uli, kita nyo? Dahil sa huli, lahat naman tayo tutugay-gay sa paglubog ng araw. Ang Panginoong Yesus ay darating isa sa mga araw na ito. At alam nyo, iniisip ko na magiging mabilis yun at magiging tunay na malumay. Nahiyan nga't 100 bahagi ng 100% ng buong mundo ang di mamamalayan ng pag-agaw ay nangyari na. Magiging palihim yun na walang kahit sino ang makakaalam tungkol doon, kita nyo? At may mga, malilit na grupo na magsasabi, bueno ngayon, sinaganito, ganoon. O sinasabi nila na yung panatikong grupo sa dako roon. Sinasabi na yung grupong yun ay bigla na lang nawala doon. At sila, di yun totoo. Nagpunta lang sila sa kung saan. Marami na tayong nakitang ganyan na pagkapanatiko, kita nyo? Bueno, sinasabi nila na yung maliit na tabernakulo doon, sa isang lugar doon na kung tawagin ay Jeffersonville, marami raw sa mga miyembro nila roon ang nawawala. Kita nyo, di nila yun bibigyan ng importansya. Sasabihin nila, walang kabuluhan yan, kita nyo? Parang ganoon. At mapapalampas nila ito at di nila yun mamamalayan. Sa buong bansa, ahantong na ang lahat ng mga namatay kay Kristo ay unang babangon. Magaganap ang pag-agaw. Ang iglesia ay aagawin patungo sa tahanan. At pagkatapos,
Papasok na ang kapighatian at, grabe, di nga natin gugustuhin na maiwan tayo sa panahon na yan. Di ko na naisin na narito pa ako sa kapighatian. Hindi, wag nawang itulot ng Diyos na maski isa man sa atin dito ay maiwan sa panahong yan. Dahil ang marumi ay magpapakarumi pa, ang banal ay magpapakabanal pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Walang kahit sino, ang kordero ay darating na niyan, daladala ang aklat niya ng pagkatubos, at ang nobya ay inagaw na. Sila ng mga nagsitanggi dito ay dadanas ng panahon ng kapighatian, Hudyuman at Hentil. Kalunos-lunos na panahon ang kapighatian. Di ko na naisin na nariyan ako. Panginoon, papagbanalin mo ako ngayon. Isa ngayang mainam na doktrinang Nazaren, hindi po ba? At totoo rin. Totoo po ito. Siya nga. Puspusin mo po ako ngayon ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Iyong sairin ang buong pagkamakasanlibutan mula sa akin ngayon, Panginoon. Huwag mo pong itulot na kami, tulad ng sinabi noon ng isang matandang itim na kapatid na lalaki. Ginoo, hawak-hawak ko na sa kamay ko ang tiket ko. Binutasan na ito para sa pagdako ko sa ilog sa umaga na yon. Ayaw kong may aberya pa. Kaya, tama naman talaga yon. Ayaw kong may aberya pa. Hawakan mong mainam ang tiket sa iyong kamay dahil tayo'y tatawid na roon. Haya't pagkaisipin niyo yun. Ang dakilang oras ng pagtutubos ay nalalapit na. At ngayon, isa pa palang bagay. Si kapatid, ano nga uli ang pangalan niya? Yung taga rito sa may Utica. Sa palagay ko, si kapatid na Graham at isa pang kapatid na lalaki sa dakong iyon na nagpapastor doon. Parang kapatid na Shanks po yata o parang ganon, o Sink po yata. Si kapatid na Snelling nga ang pastor, tama. Si kapatid na Snelling ang pastor doon sa Utica ngayon. Sa palagay ko, ang gawain nila para sa pananalangin ay sa Huwebes ng gabi. Ngayon, alam nyo ba na magiging kalugod-lugod kung makakapunta tayo roon ng Huwebes ng gabi at magbahagi sa mga kapatid doon ng konting pagbubuklod, kita nyo? At kung pwede rin, kinakapatid na Jackson, sa mga araw na nagdaraos naman siya, kung magagawa nga natin na bumuo ng maliit na grupo na magsama-sama at magpupunta roon. Basta't lagi lang pong manalangin, maghukay lang na maghukay. Siya nga, huwag pong tumigil. Katulad nga noong sabihin sa kanila ni Elias, sabi, maghukay kayo riyan. Sa pagpapakababa nyo, may matatamaan kayong lumang lata, sasabihin nyo ba, pagod na ako? Alisin nyo ito sa pagkakaharang dyan at magtuloy-tuloy lang sa paghuhukay, kita nyo? Patuloy lang sa paghuhukay, dahil kinakailangan nating maghukay. Kailangan talaga nating maghukay, ganun nga. Dahil kung kayo'y umaasa na hindi nyo na dadanasin ang kapighatian, magsimula na kayong maghukay ng maghukay. At ngayon, maging para sa aking sarili, ipinapangaral ko ang bagay na yan maging sa aking sarili. Magsisimula na nga akong maghukay ng mas malalim sa nahukay ko na. Dahil nararamdaman ko na sa buong bansa at buong mundo, itong pagmiministeryong ito ay lalaganap uli. Kung papaanong ito'y napakilala sa bawat lupalop sa buong mundo. Ako'y ahayo uli. Sabi sa akin ng may bahay ko, nung isang umaga sabi ko, gusto kong sumama ka sa akin sa pag-alis ko. Luluwas ako ng mga bandang Enero kung loobin ng Panginoon. Gusto kong makakumpleto ng isang buong pag-ikot sa buong mundo. Buong pag-ikot, babalik at marahil magdadaos ng ilang gawain sa Estados Unidos sa susunod na tag-araw marahil. At sabi niya, masyado na akong matanda para bumiyahe. Bueno, sabi ko, yung huling pagpunta ko ay yung huling biyahe ko sa ibayong dagat ay nasa 8 taon na ang nakararaan. At ang pakiramdam ko nga ngayon ay nasa mas mabuti akong kondisyon kaysa ng 8 taon ang nakararaan, alam mo, kita mo? Masigit na ang nalalaman ko tungkol dito ngayon. At pagkatapos, napunta kami sa paksang kung sabihin ng Panginoon, bibigyan kita ng 25 taon. Di ka manghihina, magkakaroon ka ng lakas, kaya't bibigyan kita ng 25 taon sa lupa. Ang pipiliin mo ba ay mula kapanganakan hanggang mag-25 o mula 25 hanggang mag-50? 50 hanggang mag-75 o 75 hanggang mag-100? Ngayon, sino mang tao na bibigyan ng ganyang panahon sa lupa ay sa malamang gagawin niya ang pinakapadalos-dalos na bagay na magagawa niya kung hindi niya guguguli ng panahon na yan sa paglilingkod sa Diyos. Di ko alintana ano pa man ang ginagawa ng taong yan. Ngayon, kung gusto niyong maging lalaki na nagpapaiyak ng maraming babae o kung anuman, ang pipiliin mo nga ay yung kabataang edad, yung unang 25, kita nyo? Pero kung ang gusto nyo ay maging karpentero, mekaniko o ano, ang pipiliin nyo nga ay yung ikalawang 25, kita nyo? Pagkatapos naisip ko ang sarili ko, ano naman kaya ako? Alin doon ang pipiliin ko? Pipiliin ko po yung 75 hanggang 100. Mas magiging maalam ako, matalino, mas matatag, mas maalam ako sa ginagawa ko. Ako'y 10, 8 o 10 taon na mas matanda kaysa sa nung huli akong nagpunta sa ibayong dagat.
Di na nga ako basta-basta sasabak na lang na parang pumapatay ako ng mga ahas. Mas maalam na ako tungkol dyan, kita nyo? Alam ko na ang gagawin ko. Kumbaga sa aso ng mga ngaso na nakikipagbuno sa isang rakon, kita nyo? Mas magiging maalam ka kung papaano mo siya susunggaban. Di ka lang basta lulundag doon, makakalmot ka. Kita nyo? Mas maalam ka na sa mga taktika niya at mas magiging mapagbantay ka sa mga kilos niya. At mas marami tayong nalalaman tungkol sa kaaway. Kaya malalaman natin ang lahat ng taktika niya at kung paano siya umaatake at kung anong kilos niya at malalaman natin ang mga bigwas niya. Kaya nga't may pagsasanay ka na para makipagtuos sa kanya, kita nyo? Kaya naniniwala ako ngayon, sabi ko sa may bahay ko, naniniwala ako na nasa mas mabuting kondisyon ako ngayon kaysa noon na ako'y 40 anyos. At mas gumanda pa nga ang lagay ko, kita nyo? At 54 na ako. At naniniwala ako, kung mabubuhay pa ako at kakayanin ko pang humayo ng kasing inam sa nagagawa ko ngayon, kapag ako'y 100 na, kung si Jesus ay magtatagal pa ng matagal, ako nga'y nasa mas mabuting kalagayan sa panahon na yan kaysa sa kondisyon ko ngayon para humayo, kita nyo? Dahil mas maalam na kayo sa bagay na yon. Mas maalam na kayo sa kung ano bang dapat gawin at kung papaano nyo yung pangangasiwaan. Papaano pangangasiwaan ang sitwasyon. Ipagpahalimbawa na lang natin ang maraming tao ngayon. Halimbawa sila'y ooperahan. Ang balita'y may bagong doktor daw na katatapos lang ng isang araw at kalalabas lang ng eskwelahan ng mga doktor. Hindi pa siya nakakapag-opera sa buong buhay niya. Siya raw ang mag-oopera. Oo, hindi. Sasabihin nyo, huwag naman. Huwag ang taong yon. Huwag po. Haya't hindi talaga. Huwag na huwag kong malalaman na mag-uumang siya kahit isang kagamitang panghiwa lang sa akin. Bueno, mas pipiliin kong maoperahan dito at magpa-opera kay ganito ganoon. Nabalitaan ko kasi na marami na siyang naisagawang pag-oopera. Alam na alam niya kung paano yun gawin. Ganun nga, kita nyo? Yun po ang pinakapunto. Isipin nyo naman sa ganitong aspeto, haya't papaano kaya kung tungkol sa kaluluwa na? Mas gugustuhin ko nga ang isang tao na batid niya talaga kung nasaan siya. At alam niya ang daan, yung nakapaglakbay na roon. Siya nga naman. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige kapatid na Neville, halina po kayo rito sa taas. At pagpalain ng Diyos si kapatid na Neville, huwag niyo pong kalimutan sa susunod na linggo. I was just had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know is he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vale did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit. Amen. And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them. Amen. So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this, no, he didn't say anything about it. And so I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him. I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale. It wasn't fixed up. He said it didn't come. Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Vale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. And fine, brother, done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Vale when he speaks. Amen. Lord bless Brother Vale. Marami na pong naipangusap na ako'y hindi na makapagdadagdag pa ng sasabihin para pabutihin pa ito. At ako'y tunay na naniniwala ng Panginoon ang kumilos para ito ang mensahe na may lahad ni kapatid na Vale matapos ang umagang ito.
Kita nyo, kinakailangan talaga na sa ganong paraan ng pagkilos nito. Atin yung tinatanggap mula sa Diyos. Ano pat, napakarami niyang nabanggit. Ako nga'y may 20 pangangaral dito na naisulat mula sa mga bagay na ipinangaral niya. Pinagbubulay ko rito ang isang munting pagsasalarawan para susugan ang sinabi niya. Ngayon, tayo po ay tumitingin sa orasan na ito para tingnan kung ano bang oras na. Maliban na ang bawat kasangkapan sa orasan na yan ay nagtutugma-tugma sa isa't isa, hindi natin malalaman ang tamang oras. Tama po ba? At kinakailangan nga na dapat lahat ay sama-sama kung gusto nating makita ang ikatlong hatak na ito na tunay na may gagawin para sa Diyos. Kinakailangan ng pagtutugma-tugma sa isa't isa ng sama-sama na magawa nating maibaba ang ating mga sarili sa harap ng Diyos at ipahayag ang ating mga kamalian at manalangin at manampalataya sa Diyos para sa mga bagay na ito. Lubos nga akong naniniwala nang sinabi ni kapatid na Vail ay ang katotohanan na hindi ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa isang di banal na di matuwid na masuwaying templo. Hindi nga, kinakailangan na dumaan ito sa paraan ng paglilinis ng ating mga puso mula sa lahat ng daya at katampalasanan nang sa gayon maging dalisay tayo sa harap ng Diyos para mapakilos niya ang kanyang busilak na Espiritu Santo sa pamamagitan natin upang papangyarihin ang mga bagay na ito. Iniisip ko nga na sa pag-uwi nyo sa mga tahanan nyo ngayong gabi, kumaari lamang na basahin nyo ang munting aklat ni Jude. Mas marami pa kayong malalaman ngayon tungkol sa bagay na ipinangaral ni kapatid na Vail. At ang sabi niya, ako'y makikipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na noon sa mga banal. Tinalikuran ito ng mga tao. Dahil may taong baluktot ang pag-iisip at kung ano pa na pumasok at nilinlang sila palayo sa tunay na mga bagay ng Diyos. At ang Diyos nga ay makakakilos lamang kung atin siyang hahayaan na makakilos. At napakarami talagang magagandang bagay gaya ng sinasabi ko. Alam nyo, naghahangad ang tao ng kapangyarihan at tunay na wala silang kaalam-alam tungkol sa kapangyarihan. Kita nyo, sila'y di nila alam kung ano bang nakalakip doon. Ang daan pa'y taas ay pababa sa tuwina. Kung ang hangad mo'y kapangyarihan, tingnan mo muna kung gaanong kababa ang makakaya mong pagpapakababa. Iyong iwaksi ng lubusan ang lahat ng pag-iisip mong makamundo at magpakababa sa harap ng Diyos. At pagkatapos nga'y may taglay ka ng higit na kapangyarihan kaysa sa taong iyon na tumatakbo-takbo sa buong gusali at gumagawa ng malalakas na ingay. Kita nyo, dahil nagawa mong gapiin ang iyong sarili at itagubilin ang iyong sarili kay Kristo, kita nyo, na maibaba ang iyong sarili sa harap niya. Tunay na kapangyarihan yon. Pakitaan niyo ako ng isang iglesia na mapagpakumbaba, tunay na mapagpakumbaba, hindi yung nagmamataas. Isang iglesia na sadyang malugod, nagpapakababang iglesia. Ipapakita ko nga sa inyo ang isang iglesia na kinalulugdan at may kapangyarihan ng Diyos na nakalakip sa kanila. Siya nga, yun ang bagay na kinakailangan, pagpapakababa, pagiging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos na kumilos sa atin. Hindi kailangan ng kung ano-anong maraming pagkakaingay. Kalimitan, gaya ng sabi ng isang magsasaka, sumadya siya minsan sa bukid, daladala ang karitela niya. At sa tuwing may madadaanan siyang umbok sa kalsada, kumakalampag ang karitela at nagkakaingay. Pero nung bumalik na siya, nadaanan niya yung parehong umbok kanina at di na gumawa ng ingay dahil nakakargahan na siya ng maraming mabubuting bagay. Kaya naiisip ko na tamang-tama talaga yan. Kita nyo, na nararapat lamang na tayo makargahan ng mabubuting mga bagay ng Diyos na ang bunga ng Espiritu ay mapagkilala sa atin. Gaya ng maraming ulit niyang sinasabi sa unang mga taga-Korinto 13 doon. At kung papaanong doon, ibigay ko man ang aking katawan para sunugin at kamtin ko ang lahat ng mga bagay na ito, datapwat kung wala namang pag-ibig ay walang pakinabang sa akin. Kita nyo, yan nga ang nais nating gawin. Higit sa ano pamang bagay, itong mga individual nating mga kaluluwa ang may pananagutan tayo sa harap ng Diyos. Kita nyo, ang mahalagay ikaw ba ay pupunta sa langit. Kahit di mo na pagtuunan ng pansin kung ako ba o siya ba'y makakapunta. Yung kung ikaw ba'y makakapunta, kita nyo? At sarili mo ang mahalaga. At kinakailangan mong siya sa atin ito at dumulog na may kaluguran sa harap ng Panginoon. At sa tuwin ay nasusumpungan ko na ang tao na kanyang ibinababa ang kanyang sarili ay ang tao na itinataas ng Diyos. Kung kukuha ka ng isang tao na nakaliyad ang dibdib at alam ang lahat ng bagay at di mo siya mapagsabihan ng kung anuman at siya mapagmataas at bueno yun yung klase ng tao na walang nararating na anuman. Pero kunin nyo nga itong isang tao na nagpapakababa at lumalakad ng may kaluguran. Kausap ko nga ang isang lalaki noong isang araw na may pinapangasiwaan na bagong iglesia sa may lumabas siya sa isang organisasyon na doon sila dati nagpasimula. At bueno,
Si kapatid na Bosay po ito. At yung iglesia na pinapangasiwaan nila noon, yun nga'y napakainam na iglesia sa matagal na panahon at pinagpala siya ng Panginoon. Kaso, ang mga tao ay napadpad sa punto na gusto nilang maging pulido gaya ng iba pa sa kanila at gustong ibunsod yun na maging organisasyon. At nung gawin nila, talagang yung mga mapagpakumbaba ng mga Kristiyano roon ay di yun sinang-ayunan. Buong buhay nila, sila'y tinuruan na di sumang-ayon doon, kaya nagsialis sila mula doon. Ngayon, mangilan-ngilan din sila at sila'y pinagpala ng Panginoon na sila'y nagkaroon na sila ng malaking lugar na uli ngayon. Isang bahay-sambahan na kasya ang nasa 4,000 o 5,000 tao at nagpapasimula sila uli. At dumulog sila sa akin at sabi, "Kapatid na Branham, nakaupo ako rito sa tanggapan dito sa simbahan nung isang araw." At sabi niya, nung isa sa mga nangangasiwa, si kapatid na Carson at iba pa, sabi, "Anong gagawin namin?" Sabi ko, "Humanap kayo ng isang lalaki na magiging pastor na walang pangalan sa lahat ng denominasyon. Yung tunay na mainam, tapat, kalugod-lugod, mapagpakumbabang kapatid na lalaki na ipinamumuhay ang ganoong buhay. Ang Diyos na ang bahalang umasikaso sa ibang bagay, kita nyo?" Sabi ko, isang mabuting pastor na pakakainin ang mga tupa at sadyang mapagpakumbaba at ganoon. Hayat ang Diyos na ang bahalang umasikaso sa iba pang bagay. Kung kayo'y di yung kung sinong bigatin na alam ang lahat na malakas ang dating, na dapat isaayos daw yung ganito at ito raw ay dapat ganito at kung ano-ano ang nilalaktawan. Sabi ko, hindi yan uubra. Malulugmok lang kayo. Ganoon nga, bawat bahagi ng iglesia ay kinakailangan na kumilos ng magkakalakip at kinakailangan mong gawin ang bahagi mo rito. Kaya heto nga't nakikita na natin ngayon ang panahon na kinabubuhayan natin. Marahil, tayo mas malapit na kaysa sa inaakala natin. Ngayon, kinalulugdan nga natin si kapatid na Vale, di po ba? Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid na Vale. Salamat. At pinasasalamatan namin ng Panginoon sa paghahatid ng dakilang mensahe na ito sa amin sa gabing ito. At may natanggap po ako ritong pabatid, kani-kanina lang. Isa sa mga kapatiran nating babae ay may bagay siyang nais isaysay, isang panaginip. Kung magagawa mo na maisulat yun sa akin, kapatid na babae, ako'y pinagkalooban niya siya ng mga panaginip na sadyang ganap na totoo. Hindi natin tinatanggap ang lahat ng panaginip, hindi. Pero kung ang mga ito ay sa Diyos, ninanais nga natin na malaman na ito ang Diyos na nangungusap sa atin. Kagaya na lang ng papaano kung ang lahat ay pagsasalita na lang sa iba't ibang wika, hindi natin yan mapaniniwalaan. Pero kung may pagpapaliwanag na dumating na nagsasaysay sa atin ng isang bagay na mangyayari, tapos makikita natin na nangyayari talaga ito, ayan nga't pinasasalamatan natin ang Panginoon para rito. Kita nyo? Ninanais natin na panatilihin ang takbo nito na banayad, kalugod-lugod, at nasa pagsasaayos ng Diyos. Kaya inyo pong pagkatandaan na ang inyong bahagi ay marahil yung pinakakwerdas ng orasan, o marahil yung maliit, kung anong maliit na kamay, o kung anong maliit na pyesa, o yung gulugod na nagpapaikot, ano pa man yun. O marahil, yung mismong mga kamay sa mukha ng orasan na nagsasabi ng oras. Pero ano pa man yan, kinakailangan ng buong paglalakip na pagkilos na tugma sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo para papangyarihin ito. Kaya't pagkaisipin, kung ang mga kaloob na ito ay sadyang ang dakila, itong sinasabi nating kapangyarihan. Kaya't ang sabi ni Pablo, may pananampalataya man ako na magagawa kong pausugin ang isang bundok. At kung wala naman akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. Pagkaisipin nyo yun. At kahit na magagawa nating sabihin, bueno, akin mang napag-uunawa, ninanais kong malaman ng Biblia. Nauunawaan ko man ang lahat ng hiwaga ng Diyos, kita nyo? At kahit na magawa ko pa ito at wala namang pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kita nyo? Wala akong patutunguhan kahit saan, kita nyo? Ang pinakamahalagang bagay ay ibigin ng Diyos at ipagpakumbaba ang sarili nito. Ngayon, tunay na matapos ang lahat ng mga taon na ito sa paghayo sa labas at sa palibot ng mundo, at marami na akong nakasalamuhang iba't ibang tao. Siguro naman ay may konti akong nalalaman tungkol sa pintuan na papasukan. At kung nagnanais nga kayo na makalapit sa Diyos, huwag niyong hahayaan na dumating sa inyo ang mapagmataas na espiritu. Huwag niyong hayaang makapasok ang masamang pag-iisip. Ano pa man ang gawin ng sino man, kung sila man ay mali, huwag kayong bubuo ng salimuot laban sa tao na yon, kita nyo? Sikaping maging kaluguran kayo at mabait. Alalahanin nyo, inibig kayo ng Diyos nung kayo'y naroon pa sa kasalanan. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo, ibigin mo ang tao na yon kahit na siya'y nasa mali. Kita nyo? Basta't ipanalangin nyo sila at mag-ibigang tunay sa isa't isa. Higit sa lahat ng anumang bagay, ibigin nyo ang Diyos at mag-ibigan kayo sa isa't isa.
at magpakababa kayo sa Diyos at sa isa't isa, at pagpapalain tayo ng Diyos, at di natin kayang isa-isahin kung ano-ano ang kanyang gagawin. Kadalasan, sa tuwing ang isang iglesia ay nagsisimula ng lumago sa bilang at lumalaki ng lumalaki o parang ganoon, ayon nga't sila'y lumalayo sa tunay na bagay. Sa tunay na bagay na yon. Alam nyo ba na ang nagbubunsod sa mga bagay na ito na mapangyari? Ay yun nang noong nagpapasimula pa lang ako at ang Panginoon ay nagpakita sa akin doon sa ilog at sinaysay yon. At nakita yon ni kapatid na Vale sa pagkakaalala ko sa isang pahayagan sa Canada, maraming taon na ang lumipas. Noong ang anghel ng Panginoon ay lumitaw doon sa ilog sa dako roon, nailathala yon sa Associated Press. Mahiwagang liwanag sa ibabaw ng isang lokal na ministro habang nagbabautismo. At alam nyo ba kung anong nagbunsod noon? Noon ngang nagdaos kami na pagtitipon sa tolda, sa tawid lang ng kalsada, may tolda kami roon na kasya ang halos 25,000 katao. May mga ministro na galing sa iba't ibang dako at sabi, "Kapatid, hali po kayo rito sandali. Batang-bata pa nga ako noon. Parang, batang paslit halos." At ang sabi niya, papaano mo napapanatili ang mga taong ito na magkalakip-lakip sila sa isa't isa? Iniibig nila ang bawat isa na wala pa ako nakikitang katulad nito na ang mga tao ay ganun na lamang ang pag-iibigan sa isa't isa. Ang Panginoon kasi ito. Doon kasi itinatag ang iglesyang ito sa makadiyos na pag-ibig ng magkakapatid sa isa't isa. Nakita ko mismo sila na nagkakamayan sa isa't isa sa pag-alis nila sa lugar na yon at nagsisiiyakan na parang mga paslit dahil maghihiwalayan na sila. Ganun na lamang ang pag-ibig nila sa isa't isa. At ako nga'y nagpupunta sa kanilang mga tahanan para bisitahin sila at malimit nga na yung Biblia ay nakabuklat ng pagganoon at basa ng luha. Magsasama-sama sila sa gabi kung saan sina tatay at nanay ay nagkakatipon at yung maliliit nilang anak ay nakapalibot sa sahig, nakaluhod. At sina tatay at nanay ay nakaluhod, umiiyak at nananalangin. Ako nga'y nakatayo ng matagal sa may pinto at naghihintay at naghihintay. At hindi nga sila huminto sa pananalangin. Ako nga'y pupwesto sa labas mismo ng pinto at magsisimulang manalangin sa sarili ko habang hinihintay ko sila, kita nyo? At ganon nga, at nagmamahalan sila sa isa't isa, nag-iibigan sila sa isa't isa. Lagi kaming tumatayo noon at kinaawit ang lumang awiting ito, pagpalain ng taling nagbubuklod sa ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano. Ang ating pakikipagtipan sa iisang kaisipan ay tulad ng sakay taas-taasan. Sa panahong tayo'y naghihiwalayan, nagdudulot sa atin ng kirot sa kalooban. Subalit tayo pa rin sa puso'y magkadugtong at umaasang sa muli magkakatagpo-tagpo. Sinasabi ko po ito nang may malaking kagalakan sa aking puso kay Kristo. Marami sa kanila ang nagsisitulog na sa mga puntod na ito na nakatirik sa paligid ngayong gabi. Hinihintay ang dakilang pagkabuhay na maguli kung saan makikita-kita na tayo muli. Huwag niyong hayaan na lumisan ang espiritu na yan sa dakong ito. Kung lilisan nito, hayan nga't di ko alintana gaano mang kagaling sa pagsasalita ang inyong pastor, gaano mang kagaling siya sa paghahatid ng salita ng Diyos, napipighatit na itataboy ang espiritu ng Diyos, kita nyo? Sa panahon na makakaya nating dalhin ang lahat ng bagay sa pagbubuklod, nagkakaunawaan sa isang bagay at nag-iibigan sa isa't isa, hayan nga't ang Diyos ay kikilos sa atin. At nanabik nga tayo sa panahon na yan, ng mga taong dadalo rito isasabihin, kung gusto ninyong makakita ng isang iglesia na tunay na mapagpakumbaba talaga, isang iglesia na tunay na umiibig talaga sa Diyos, dumalaw kayo minsan doon sa tabernakulo at pagmasdan nyo nga sila. Tingnan nyo yung pagpapahalaga nila sa isa't isa, yung paggalang, na kapag ang ebanghelyo ay ipinapangaral, ganun na lamang sila katahimtim, ganun na lamang kaayos ang lahat ng bagay. Tunay na sa pagkakataon na yan, ay makakatingin sila at makikita nila ang oras na kinabubuhayan natin. Makikita nyo ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa gitna nyo mismo. May dakilang mga tanda at mga kababalaghan at mga bagay-bagay na mangyayari. Kung gumagana ito ng may paglalakip sa isa't isa, sasabihin nga nito ang oras. Pero kung titigil ito sa paggana, hayan nga't ang oras ay titigil. Hindi na nito sasabihin kung anong oras na. Kaya kung gusto nyong malaman kung ano na ang oras na kinabubuhayan natin, mangyaring pasimulan nyo ang bawat isa na maglakip-lakip na kumikilos sa Ebanghelyo, nag-iibigan sa isa't isa, iniibig ang Diyos. At ang mismong mga kamay nito ang magsasabi kung ano na ang oras na kinabubuhayan natin. Sinasampalatayanan nyo ba yan? Tunay nga. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos ng higit na masagana. Huwag niyong kalimutan, maghanda para sa sanglinggong ito. At kung may kakilala po kayong sinuman na may sakit na maaaring makapunta rito, sabihin niyo sa kanila sa pagpunta nila rito. Sabihin, kapatid, may gusto sana akong hilingin sa iyo. May dadaos kaming pananalangin para sa mga may sakit. Linggo yun ng umaga, dito sa may tabernakulo. At matagal ka nang may sakit. Ngayon gusto ko sanang, gusto kong makapunta. Gustong-gusto ko ngang mapunta noon pa man.
Ngayon, may napakinggan akong mensahe nung linggo ng gabi mula sa isang kapatid doon na sinasabi doon na dapat tayong magpahayagan ng ating mga pagkakamali sa isa't isa at magpanalanginan sa isa't isa para tayo gumaling. Santiago 5:14, 13, 14, 15. Kita mo? Kinakailangan nating magpahayagan ng pagkakamali sa isa't isa bago tayo dumulog ng panalangin. Tama. Magpahayagan ng ating mga pagkakamali sa isa't isa at magpanalanginan sa isa't isa. Kita nyo? Kita nyo? Yun mismo ang ipinangusap niya ngayong gabi. Ipinanunumbalik ang mga banal na ugali na lumakip sa Marcos 16. Paglakipin nyo yun, makukuha nyo yun, at hayan nga't mangyayari ang mga pagpapagaling. Masdan nyo nga si Jesus. Wala nga kayong masasabi kundi isang bigkis ng pag-ibig. Kita nyo? Siya ang Diyos na nahayag. Siya, ang Diyos, ay inihayag ang sarili niya sa Kanya, kaya di na nakapagtatakang nangyayari ang mga himala at mga bagay-bagay. Ang buhay niya na may kababaan ng loob at banal na buhay ang manggaling sa pagiging Diyos at maging tao rito sa lupa para ihayag ang Diyos sa kanyang sarili. Yun nga ang katangian niya na nagpapaging siya. Lagi kong sinasabi, ang nagpaging Diyos kay Jesus para sa akin ay yung paraan ng pagpapakababa niya sa sarili niya. Siya ay ganoon na lamang kadakila at sa kabila nun ay nagpakababa. Kita nyo? Tama. Pagpalain kayo ng Diyos ng mainam. Ngayon tayo po'y magsitayo na at para sa pagtatapos. Subukan nga natin yun. Marahil hindi mo yun alam, kapatid na babae. Yung, blessed be the tie that binds. Awitin nga natin yun ng isang beses. Kung mamarapatin nyo, ibigay mo sa amin ng tipa. Ngayon, habang inaawit natin ang huling talata rito, tayo po'y maghawakan ng kamay sa isa't isa sa When We Asunder Part. At sabihin nyo lang, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Kinagagalak ko na makaparito kasama ka sa gabing ito. Kita nyo? Basta parang ganoon. At pagkatapos, bumaling kayo sa iba pa sa paligid. Ngayon, awitin na natin ito. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville. Tunay ngang gano'n na lamang kaalab ang pag-ibig natin sa Panginoong Yesus, hindi po ba? Tunay na ipikit po natin ang ating mga mata at sadyang awitin yan sa Espiritu ngayon. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, tayo nga'y sadyang mga anak ng Diyos. Atin pong ihiging ito. Sadyang ang dinadala niya ng Espiritu ng Diyos sa atin. Nakikinita niyo ba yung unang panahon noon na sila'y nakaupo sa malalaking tipak ng bato? Habang nakayuko ang ating mga ulo, hinihiling ko po kay kapatid na Allen dyan sa likuran
isang bagong kapatid sa piling natin, na kung maaaring dumulog siya ng pananalangin para sa ating paghihiwa-hiwalay, kapatid na Allen,